What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay mga kayon, magandang umaga, hapon, gabi, kung saan man kayo lupalop naroroon at shoutout sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV. Etong i-react natin ngayon, ito yung latest kahapon lang, no, na kinasangkutan ng isang PBA player na si Jan Amores sa pamamaril doon sa Lumban, Laguna sa kanyang nakaaway o nakainitan ng ulo. Dumayo pa to ng Lumban, Laguna para ipakita lang yung kanyang tigas. At pero bago yan, panoorin natin yung mga kanyang naunang issue sa pagbabasketball. Merong bata pa to mapusok to mapusok pa to pero may laro to may laro tong batang to. Yun nga lang talagang merong sa sequence ng kanyang kainitan ng ulo, halata mong merong anger issues. Pero panoorin muna natin itong kinasangkutan niya dito sa JRU versus sa UP. JRU siya rito kasi JRU ang team niya para doon sa mga hindi nakakakilala kay Jan Amores. Panoorin natin to. Ayun siya. Yan yung nasa ilalim. Yan, magkakatulakan yan. Yun, tinulak na dapa. Tapos susutok ni Amores. Pook! Yan na, nagkagulo na. Tapos yung susunod nyo makikita dito naman sa Binil versus sa JRU naman. Ganon din si Jan Amores din. Ito ata, para nangingi ata siya ng foul. Ayun o, nasa ilalim siya. Yun, yung nadapa. Kulay blue Ayun. Wow, uy. Yan, so para nangihingi ng foul si Jan Amores. Ito, tutulak pa niya yung referee. Yun. Very surprising dito na binalik pa ni Coach Charles itong si Miguel Locson. They had 17 points. Medyo may init na ulo niya rito. Oh no, oh no. Somebody actually, inaawat na siya rito. Ayan, no? hold of Jan Amores. Ayun, inaawat na siya ng mga kakampi niya. Tinutulak na nga siya. Kasi nga, nag-escalate lang. Nasa dulo na siya actually. Nasa dulo na, pero may init pa rin. Talagang halatang mapusok. Nagdududuro pa. Mamaya i-explain natin in a psychology perspective kung ano yung nangyayari na possible na nangyayari dito kay Jan Amores. Ito, kita mo, actually, nasa dulo na siya. Okay na Parang kumalma na nga Amores. Parang naawat na nga siya rito Biglang tatakbo yan. Ayun. Tapos inaawat siya. Hindi siya mahawakan, no? Oh, no, Amores. Ayun. Wanting to go after a fan and punches being thrown here. Yun, sinuntok yung isa. Baksak. Tapos susutokin pa niya ito isa na nanahimik. Ayun, no? Grabe, no? Kita mo yung behavior na yon. Grabe yung behavior na yan. Ayun, baksak si number 24. Ito yung nasuntok Ayun, ilan na yung maawat dito kay Jan Amores, Tapos, akala nga ng karamihan ng netizen na matatapos na yung karir neto ni Jan Amores kasi maraming binash to sa internet So maraming nagre-request na iban na nga daw sa basketball. Tapos yung iba sabi suspension, di na daw dapat yan. Ang daming komento, binash siya, pero inopen pa rin, pinagbigyan pa rin siya. At ayun na nga, hanggang sa na-drop na nga ito sa Northport, Batang City Jail. Hindi, may nabasa kasi ako Northport, Batang City Jail. Na-drop to sa Northport. Tapos ito yung dumayo, ito yung dayo nila sa Lumban, Laguna. Ito, hinamon na si Amores dito Tinda mo yung suot niya, siya yung nakasakay sa motor, naka-backride siya sa kapatid niya. Siya yung hinahamon dito ng lalaki nakaubad. Ayun, yung lalaki nakaubad na yan. Si Jan Amores, ayun yung nakasakay sa motor. Nagda-drive yung kapatid niya. Ayan, yung nakakulay puti na may itim, na short na pula. Yung si Jan Amores. So, inahamon na siya dyan Pinapababa siya ng motor. Tapos, ito yung sa Metala na road, Metala Road. Tapos, makikita mo dyan yung motor.
kanina, darating dyan na angkas-angkas si John Amore na may hawak ng baril. Ayun, yung parang may saklop sa ulo. Yan, yung huminto na yan. Si John Amore yung nasa likod. Ayun, bumaba, may hawak ng baril. Ayun. Yun, putok. Talagang talagang itutumba eh. Nakakabatang kapatid niya yon yung nagdadrive. Grabe yun. Pasado alas 5 ng hapon, makikita sa CCTV footage na ito ang PBA player na si John Amores sakay ng motorsiklong minamaneho ng 20 anyos niyang kapatid. Ayun, bumaba siya. Sa National Highway sa barangay Maytalang 1, Lumban, Laguna. Ayun, may hawak na, oh. Si Amores na isang kalibre ng baril. Tinutok eh. Maya-maya pa, bumaba siya sa motorsiklo at pinuputukan ng isang lalaki, saka kumalipas ng takbo. Sunod na nagpaharurot ng motorsiklo palayo ang kapatid ni Amores. Ayon sa Lumban PNP, ilang minuto bago ang pamamaril, nagkainita ng grupo ni Amores at grupo ng biktima sa larong basketball sa barangay Salak sa kaparehong bayan. Na nagkaroon ng dayo sa barangay Salak. Then meron silang tawag na hindi na pagkasunduan. Then nagsimula doon sa hindi pagkakasunduan and then nagkaroon ng hamunan na suntukan. Hanggang umabot sila sa barangay Maytalang at doon sila nagpang-abot. Naghamunan uli ng another na suntukan. Then si John Amores ay may dala ng baril at pinaputukan na yung ating victim. Bakit siya may baril, no? Operation ng pulisya para madakip ang magkapatid na Amores. Pero madaling araw nitong Huwebes, voluntaryong sumuko ang dalawa sa Lumban Police Station. Hindi nagbigay ng Mas Reyes. kapatid na Amores. Sir, magbibigay ba kayo ng statement, sir, tungkol sa nangyari mga maril kanina, sir? Siyempre, hindi. May kunyari. Nagtatak ng sumailalim ang dalawa sa inquest proceeding ngayong araw na maharap sa kasong attempted murder. Nakiusap naman ang biktima sa PNP na hindi na ito magpapa-interview sa media. Mas Reyes, no? Alam niyo mga pamangkin, napanood pa ako na ini-interview yung nanay nung biktima na parang hindi yata galit na galit, no? Hindi uurong yung demanda. So ide-demanda pa rin yan. So pag-usapan natin, no? Pag-usapan natin in a psychology perspective kasi ang inyong lingkod psychology major ang tinapos natin sa Arellano University tapos nag-masteral tayo sa De La Salle University ng MSIO o yung Master of Science major in Industrial Organizational Psychology. So lagi kong sinasabi to no? Lagi kong sinasabi to and I'm sure, pero disclaimer lang hindi tayo psychologists, tayo ay psychology major. Pero napag-aralan ko din yung mga behavior ng bawat tao kasi meron kaming sinusundan na DSM-4 pa yung naabutan namin o yung Diagnostic Statistical Manual. Ito yung parang Biblia ng psychology ng mga nag-aaral ng behavior. Pero ngayon parang DSM-5 na So yung naabutan ko DSM-4. So ngayon DSM-5 na. So yung libro na yon para nandoon lahat ng mga behaviors, ng mga basta parang doon ang basihan namin mga psychology major, pati na rin ng mga psychologists na doon kami magbabase kung saan sila magpo-fall na axis. Ayun. So lagi ko kasi sinasabi in a psychology perspective lagi ko kasi sinasabi na lahat ng tayo ngayon na merong may edad na o may nasa tamang edad na produkto lang to kung ano yung mga experience o karanasan natin nung bata tayo. So produkto o product lang to kung ano yung mga childhood experiences natin noon kung masama man yung childhood experience mo, nabubuli ka man o maganda man yung yung surrounding mo nung bata ka, magulo o hindi, mabait ka man o masunurin o pasaway ka, ang effect nito pag nagkaedad ka na pagka tumuntong ka na ng 20 years old pataas Kaya nakadepende yung kung ano yung childhood experience mo nung bata ka. Talagang meron siyang latter effect sa development mo, lalo-lalo na sa personality mo. Kasi nga, alimbawa, kung may mga cases gaya nito kay John Amores, ipagpalagay na natin, ito opinion ko lang, pero syempre kailangan pa rin ng professional na pero sa akin, para sa akin, based dun sa pinag-aralan natin way back nung
estudyante pa ako as psychology major. Kasi nga, perhaps, itong si Jan Amore, nabubuli siya nung bata siya, kaya nadala niya hanggang ngayon, o pwede din na mga hindi maganda yung kanyang childhood experiences nung bata siya, kaya nadala niya hanggang ngayon, no? Kasi tayo yung puputol no? Kung sapat yung kaalaman natin pagdating sa nung karanasan natin ng bata. Tapos ikaw ang puputol ikaw ang magkakat doon sa generational curse na yun, no? Halimbawa nga, kung sabihin na natin na nabubuli si Jan Amores, nadala niya yun hanggang ngayon. Kaya gano'n na lang kainit yung ulo niya. Pwedeng gano'n or the other way around. Pwedeng gano'n. Or pwede naman na hindi maganda yung experience niya ng childhood siya. Kaya hanggang ngayon, bit-bit niya. Kumbaga, nakatanim lang doon sa unconscious level ng kanyang utak. Tapos, nung lumalaki na siya, hanggang sa nagkakaedad na, nagbibinata na, nadadala niya na yon, no? Kumbaga, yung galit, unaware, no? Hindi siya aware, pero nabibitbit niya na yung ganung ugali niya. So yun naman sa akin pagpapalagay. Kasi kasi grabe, tignan mo yung sequence, talagang mainitin ang ulo niya, no? Although naman ang basketball naman talagang isang physical na sports, pero kahit papaano siguro naman may iwasan mo, no? Lalo na kung alam mo na ang basketball talagang physical na laro yan. Kumbaga, talagang physical na laro, balyahan, talagang minsan may sikuhan pa nga, di ba? Hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat na yung basketball talagang, sabi nga nila, may kasabihan yan na kung ayaw mo masaktan, huwag ka maglaro ng basketball, mag-chess ka. Diba? Although utak naman ang ginagamit, sasakit naman ang utak mo sa chess. Sa basketball naman, physical sport, katawan mo naman ang sasakit. So parang common na yung siko, balyahan, box out, minsan masisiko ka sa mukha, sa sikmura, diba? Makakarate move ka, pero common na yon, no? Siyempre, common na yon. Pero yung hantong ka sa pamamaril, ang tanong, bakit may baril si Jan Amores, no? Kung di ako nagkakamali, parang 1999 kasi ito pinanganak So kung di ako nagkakamali, parang 24 years old. Kasi 1999 siya, 2024 ngayon. O going 25 siya. So batang-bata, may laro yung bata. Yun nga lang, mainitin ang ulo talaga, no? At makikita mo naman sa sequence ng laro, 'di ba? Kahit na sabihin mong ikaw ang unang sinuntok, kung malakas yung self-discipline mo, kung malakas yung pagpigil mo na yung ano mo na ay laro lang to, 'di ba? Kumbaga, yung iba nga sa PBA nga talagang nagkakasikuan, nagkakatulakan, pero pagkatapos parang required kasi na mag-shake hands kayo doon kasi nga it's a sign na sportsmanship yung larong basketball, 'di ba? So eto, nasa PBA na si Jan Amores, may instances na o pangyayari na gano'n na may init pa rin ang ulo niya. Yun ang mahirap kasi madadala niya yan at madadala niya. Kaya kung ako ang tatanungin bilang psychology major, talagang feeling ko merong nangyari doon sa childhood experience niya kung bakit dala-dala niya yung ganun particular na behave. Kasi may genetic pattern May genetic pattern na sinusundan Kaya kung hindi man maganda yung experience niya nung bata siya at nadala niya yon hanggang sa pangayon na binata o nasa 20s o 30s siya, dala pa rin niya yon, kailangan ma-resolve yung issues na yon. Kasi kung hindi, lalala lang at lalala pagka hindi niya, kailangan niyang alamin kailangan niyang alamin kung bakit nagtitrigger yung ganong klaseng behavior niya doon at nahahantong sa away. So pag nalaman niya yon, syempre mapipredict niya na hanggang sa makokontrol niya na yung ganon. Halimbawa, syempre mainit ang laban sa basketball, syempre alam mo na sa sarili mo na may initin akong tao. Pagka ako yung tipo na pagka nasiko, hindi pa pwede, gaganti ako, di ba? Pwede ka pa naman din maglaro ng basketball pero kailangan alam mo kung ano yung magti-trigger sa behavior mo na kung saan lalagpas doon sa limitation mo. So, di ba? So pagka alam mo na siya, syempre na-describe mo na kung ano yung
kung ano yung behavior na nagtitrigger sa'yo, na predict mo na, syempre, makokontrol mo na yan. So, kailangan meron ka na ng pang-control, di ba? Kukontrolin mo na, sa'yo pa lang, sa sarili mo pa lang, kukontrolin mo na, ay, relax lang, laro lang to, basketball lang, di ba? Given kasi sa basketball, yung physical na physicala na talagang yung iba nga, dugo pa ilong, nasisiko, nababali yung ilong, sa PBA, nababali yung ilong, kaya napuputokan ng noo, napuputok yung kilay, napuputokan yung nguso, pero syempre, sila, kalma pa rin, di ba? Hindi ko naman sinasabi na ibang klase si Jan Amores, bukod sa nasabi ko na. Hindi. Kailangan lang niyang alamin kung ano yung magti-trigger doon sa behavior niya, kung bakit umiinit yung ulo niya. Hindi naman siya kumbaga, ang hirap kasi sabihin na, pare, kailangan tignan mo yung experience mo nung bata ka. Kasi baka mamaya nagtitrigger yan, baka merong napuli ka nung bata ka, kaya trigger siya sa'yo hanggang ngayon. No? Hindi naman lahat may intindihan yung ganong klaseng konsepto. Pero, kung alam mo kung ano yung klase ng magpapatrigger sa'yo para humantong ka doon sa bakuran mo, lumagpas ka sa bakuran mo, dapat sa'yo pa lang makontrol mo na. Walang pinagkaiba to doon sa road rage na nangyayari sa kalsadahan, na nabusinahan lang ng malakas, na-overtaken lang, napinahan lang, akala mo na talaga hamunan na sutukan hanggang sa umahantong na ng away. So lagi ngang sinasabi nga nila na laging magbaon ng pasensya, kasi nga wala ito na talaga yung mundo natin, di ba? Ito na talaga yung mundo natin. Talagang ikaw yung mag-a-adjust, hindi yung mundo magpapakabait sa'yo, ganon, hindi. Ikaw mismo, kailangan alam mo kung ano yung strength mo, yung weakness mo, kung ano yung saan magpapatrigger sa'yo, yung lalagpas ka doon sa bakuran ng behavior mo. Dapat alam mo na yon as of now. Kasi pag hindi, ayun, magkakaroon ka ng problema. Gaya niyan nangyari kay Jan Amores. Ang kasong ikakaso sa kanya, kung di ako nagkakamali, ayon sa mga napapanood natin, is attempted murder, no? Kasi, baka ewan ko lang, syempre, under investigation pa, kasi tatanungin pa dyan kung bakit siya may baril, diba? O attempted murder yung ikakaso sa kanya. Kung di ako nagkakamali, available ata yan O baka maiakyat pa yan sa murder, kasi paano kung natamaan, no? O kasi habulan saka talagang tinutok, di ba? O yun mga kayon, yun ang ating reaction dito sa viral na issue ni Jan Amores na naman, no? Ewan ko lang kung makakabalik pa to sa PBA o kung ano man yung kaso sa kanyang ihahatol, bigyan natin ng update yan at sundan din natin kahit papano kung ano yung mangyayari yan. So sana mga kayon, meron kayong napulot at naintindihan. Hayaan nyo ako na mag-react pa tayo sa mga issues regarding sa mga viral na nangyayari dito sa Pilipinas. Shout out sa lahat ng mga major sponsors natin sa taas, at kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na at click the notification bell para sa lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin palagi. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.